Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic kay crush mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Umpisa pa lang ay pangmalakasang budget na agad ang nila ng anime na ito sa action scene kung saan uhaw na pinagkakatay na nga ng bida natin ang mga kalaban nitong goblin. Speaking of goblin ay umeksena na nga si kuyang nasa karwahe na anabangan ng isang grupo ng goblins. Todo sigaw na nga ito at takot na takot sa mga goblins, hanggang sa nakahinga na nga ito nang makita ang mga adventurer na sa kanya ay sumaklolo at pinagpapatay lahat ng goblin na sa kanya'y umambush. Rekta na nga ang mga ito sa bayan at tiba-tiba nga raw sila at nakarami dahil sa mga goblin na nakaharap habang ang bida naman natin ay eto, gutom, na naggagwardya sa isang tabi at naiinggit sa mga nakitang adventurer. At imposible nga raw na maranasan niya dahil sa walang kwenta niyang skill na gluttony na lagi sa kanyang nagpapagutom. Mapang mataas na kilay na entrance na nga mula sa tatlong Holy Knight na ito na tinukoy nila na trio of Vlerick siblings, na nakanuka ng kabelihan at buena mano na nga si Manong na tindero ng orange. Sunod na ngang namataan ng mga ito ang bida nating lubos na mumroblema at gutom sa kanto, na kinumusta ang pagbabantay nito sabay sinabuyan siya ng mga barya at bayad nga raw niya kaya pulutin niya. Nang pinupulot na nga niya ito ay inapakan naman siya ng isa pa sa magkakapatid at di nga raw siya napansin sa daan. Ingay naman ang tiyan mo, ano pinapalabas mo, di ka namin pinapakain abat, pinapahiya mo ata ang Vlerick family, dagdag na nga ng isa sa magkakapatid. Pinagsisipa na nga siya ng lalaki sabay dumagdag pa nga itong babae na ininsulto na nga ang kanyang walang kwentang skill at pasalamat nga raw ito sa kabaitan nilang mga Holy Knight at pinagbibigyan siya. Bakit pad-apadapa ka dyan? Tila pinalalabas mo na naman na masama kaming employers Ika na naman nga ng lalaki na sinipa na naman ang bida natin ay susba, paano yan makakatayo kuya, bobo ka. Natigilan na nga ang mga bully nang pigilan ito ng isang dalagang maganda, at taliwas nga raw ang ginagawa ng tatlo sa pagiging Holy Knight nila. Ayun na nga sa dalaga na pinakilalang si Roxy Hart ay marangal na trabaho nga raw ang tagabantay ng gate na dapat trabaho nitong tatlo. Ribat naman ang mga bully na katungkulan din nga raw nila na tumulong sa mga walang-wala. Kalaunan nga ay umalis na lang ang mga bully sabay agad na ngang nilapitan ang bida natin ng kanyang knight in shining armor, at tinanong kung okay lang daw ba ito. May pabaon pa ngang nanlilisik na mga titig ang bully habang ito namang si Roxy Hart ay todo pakabog na ng heart nitong bida na nagpasalamat na nga sa kabaitan ng dalaga. Kung sakali nga raw na mangyari itong muli ay magsabi nga raw sa kanya itong bida natin na nagngangalang Fate. Okay naman si kuya mo at nagpaalam na nga ng nakangiti. Habang kumakain ay napaisip naman si Fate sa sinabi ni Roxy, at malayo nga raw yung mangyari lalo na't alam niya ang galawan at takbo ng utak ng magkakapatid na walang utak, tsaka baka madamay pa nga raw itong si Roxy. Nabugbog ka na naman, ika na nga ng bartender na sa kanya ay Naki, kumusta? Baka matulad ka sa last na nabiuli ng tatlong yun, mag-ingat ka. Nagpasalamat na nga lang si Fate habang ang bartender naman ay ipagpepray na nga lang raw itong bida natin. Moment na nga si kuya mo habang naglalakad at napakawalang kwenta nga raw ng skill niya na gluttony. Gaano ba naman daw kahirap na ipagkaloob sa kanya ang pagiging tindero, manggagawa, sundalo, warrior, tang-ina, kahit double ni Cardo Dalisay papatusin ko na sa Smeriasep na mangbuhay ito. Pero wala jackpot ako, heto na ako ang saya. Naputol naman pagmomoment niya nang makakita ng mga magnanakaw sa malayo. Kaya agad na ngang pinuntahan si Roxy. Sinumbong na nga nito kay Roxy ang mga nakita kaya agad din namang umaksyon si Roxy at siya na nga raw bahala na hulihin ang mga ito. Naiwan na nga sa gate si Fate hanggang sa kalaunan ay nagulat na nga ito ng isa sa mga kawatan ang patakas at papunta na sa kanyang kinatatayuan. Nilakasan na nga ni kuya mo ang loob niya at doon at sambahang nasaksak ang kalaban. At dito lubos na gulat nang mag-activate ang kanyang skill na gluttony at nag-level up nga raw stats niya. Mas kinagulat na nga niya nang dumating itong si Roxy dahil tila naririnig niya ang iniisip nito kung saan lubos nag-aalala sa kanya. Hanggang sa napagtanto niya na naririnig niya ang iniisip nito noong hawak siya nito at nawala noong binitawan na siya nito. Report nga raw ni Roxy ang mga kaganapan sa nakatataas ngunit pinaalalahanan ni Fate na huwag na nga raw sabihin na siya ang may gawa at sigurado raw may masasabi at baka kung ano pa gawin ng mga bully niya madamay pa itong si Roxy. Nagets naman ito ng dalaga ngunit di naman daw pwede na wala siyang ganti dito sa binata dahil tinulungan siya nito na mahuli ang kawatan. Kaya dito iminungkahi na kung nais nga raw ni Fate ay magtrabaho ito sa Hart family.
Pero di kita pipilitin kung talagang gusto mong pinagsisilbihan yung 3 balot ika na nga ng dalaga. Natigilan na nga ang napaisip na si Faith ngunit mas pinag-alala ang sakaling papalit sa kanya na sigurado daw bubulihin din ng 3. Huwag ka na masyado mag-alala, pilit pagkumbinsi na nga nito sa binata at trabaho ng araw ng Holy Nights ang pangalagaan ng safety nila. Kaya naman kalaunan ay buong puso na itong tinanggap ng binata. Pagka-uwi ay pinagtaka na nga ni Faith at 3 digits na nga raw ang kanyang mga stats, plus nadagdag pa nga raw yung Identify Task Telepathy, at lubos na naninibago sa kanyang mga pagbabago. Baka nga raw kaakibat ng mga pagbabagong ito ay magawa niya ng makatalo ng mga Bobo Este Demon New. Wala nang ang inaksayang oras itong si Faith at kinabukasan ay nagtungo agad sa bilihan ng mga sandata. Ngunit sinupladuhan ng tindero nang makita na mahirap lamang ito. Sa isip-isip naman ni Faith ay ito nga lang ang tanging naipon niya sa loob ng 5 taon niya ng pagtatrabaho. O ayan, dyan ka mamili sa parehas mong mga basura na agad naman nang ang pinili ni Faith. Gamit ang kanyang skill na Identify ay inisa-isa na nga niya ang bawat espada. Hanggang sa matigilan na siya nang makita ang isang gasgasan at napabaya ang espada na tila tulad nga raw niya, at bigla na nga lang nagulat nang marinig itong magsalita. Nang gamitan na nga niya ito ng Identify ay dito na niya nakita ang pangalan nito na Greed, isang one-handed sword. Hoy, oo ikaw, bilhin mo na ako Gluttony, sisiguraduhin kung sulit pera mo ika na nga nito kay Faith, dagdag pa nga nito na maraming araw silang pagkakaparehas, hanggang sa nagbunga naman na nga ang sales talk nito kay Faith at binili na ito kalaunan. Samantala, nakaabot na nga sa magkakapatid ang bali-balita na sinulot na nga sa kanila ni Roxy itong si Faith nang di sa kanila nagpapaalam, kaya iminungkahi na balikan nga raw nila si Roxy nang makita nito ang nangyayari sa mga taong bumabangga sa kanila. Di naman nabahala itong lalaki at marami naman daw dyan pampalit kay Faith, at huwag na nga raw nilang masyadong palakihin pa ang issue. Tsaka ang pamilya Hart nga raw tas Vlerex ay party ng pinakamalalaking pamilya na sumusuporta sa kingdom kaya mahirap na raw na pakumplikahin pa ang mga kaganapan. O siya, may pupuntahan pa ko, maiwan nakita ika na nga nitong si Rafael kay Memel. Ano ba yung kinabebesihan mo dyan, tanong na nga ng babae. Ayon naman kay Rafael ay pinag-aaralan nga raw niya kung papaano maging immortal na tinawanan nga lang ni Memel. Samantala, pinakita naman ang ating bida na nasa bundok na, at kausap na nga itong espada na si Greed. Nagulat na nga lang siya nang balaan siya nito na may papalapit, at siyang tunay nga ay bigla na lamang may lumutang na halimaw sa kung saan, na agad din naman niyang napatay. At dito nag-activate na naman ang kanyang skill na Gluttony kung saan tumaas na naman stats niya. Tawa-tawa naman ang espada at mukhang totoo daw ang kasabihan na kapag may isang goblin ka na nakita ay siguradong may mas marami pa itong kasama. Nagulat naman ang ating bida ngunit di nagpatinag bagkus ay nakipagbirahan na nga sa bawat dumb-ambas sa kanya. Sa bawat patay niya ng goblin ay siya namang pag-activate ng kanyang skill na Gluttony, na tila nagpapatong-patong hanggang sa naubos na nga niya lahat ng kalaban. At siyang tunay nga ay nagpatong-patong na ang stats niya kasabay ng mga panibagong skill na nakuha niya. Siguro naman busog ka na, ika na nga ng espada sa kanya, na kinagulat na nga ni Faith at ni isang beses daw ay di pa siya nakakaramdam ng gutom sa araw na yon. Dito na nga pinagtaka ni Faith at akala niya raw isang skill lang ang ipagkakaloob sayo sa tanan ng buhay mo. Paliwanag naman ni Greed na pasalamatan nga raw ni Faith ang skill niya na Gluttony sa bagay na yon. Normally nga raw ay tataas ang stats mo kapag napalaban ka at nakabase pa ito sa experience na makukuha mo at level up mo. Ngunit ibahin nga raw nito ang Gluttony dahil kinukuha nito hindi lang stats ng kalaban kundi pati skills nito, ngunit ang kapalit nga raw ay wala kang makukuhang experience points kaya nananatiling level 1 itong bida natin. Paano nga raw ito nalaman lahat ng espada ika naman ni Faith, ayon naman kay Greed ay dahil parehas nga raw sila. Kaya ingat nga raw itong si Faith na malaman ng tao ang skill niya, dahil ang skill nga raw na ito ay salungat sa divine law na siguradong ikababahala ng mga ito. So ibig sabihin kailangan solo lang ako ika na nga ni Faith. Pinabulaanan naman ito ng espada at dalawa na nga raw sila, at hindi na mag-isa itong bida. Natuwa naman nga itong si Faith sabay biniro ang espada na simula nga raw ngayon ay master na siya nito. Aba demanding, tsaka kunin mo na mga tenga niyang goblins nang maibenta mo nang may pera ka naman ika na nga ng espada kay Faith. Tuwang-tuwa na nga itong si Faith at naibenta niya ng 3 silver at 80 bronze coins ang mga tenga ng goblins kaya makakakain nga raw siya ng karne mamaya na kinontra na nga ni Greed at unahin nga raw ng bida ang maintenance sa espada.
para sa isang espadang araw ay masyadong demanding itong si Greed. Aba syempre kaya nga Greed pangalan ko, di ba tanga kababanat naman nga nito sa kanya. Natamba na nga lang ito bigla nang makabangga ng isang lalaki na may hawak na bata, at nang makawakan nga siya ng bata ay dito narinig ang iniisip nito na humihingi ng tulong. Sinubukan na nga itong gamitan ng identify ng bida natin ngunit may skill itong conceal na nagtatago ng ibang stats at skill nito. Sa kabila nito ay di nagpapigil ang bida natin na maging bida-bida at sinundan na nga ang dalawa. Dinala na nga nito ang bata sa isang warehouse kung saan ikanadina ito at ibubugaw nga raw sa mga Holy Knight, na lubos pinanggigil na nga ni Fate ngunit pilit pinaalalahanan nitong si Greed at di nga raw nila alam ang lakas ng kalaban. Syempre papaalalahanan ko rin kayo Lods na like at subscribe nyo rin ako sige na, hahaha, salamat.